Oh, sabi ng mga taga-Tondo, mas matapang ang taga-Tondo kaysa Mindanao. Asa na kayo ngayon? Asa na ang taga-Tondo? Saan na yung may mga tato? Pati itlog may tato. Bibilib lang ako sa tapang mo kung makisama ka at makilaok dito sa laban ito kontra korupsyon. Kapag hindi natin kaaway ang Amerika, tayo ang kanilang kaaway. Nangyari ito sa kapanahunan ni Duterte. Hindi kumakampi si Duterte sa China o sa Amerika sapagkat ang tinatayuan niya ay neutral sapagkat tayo ay merong independent foreign policy. Ayaw ng Amerikano yan. Kinakailangan tayo ay magkakampi at ito ay nakuha nila ngayon sa ating gobyerno. Sila po ay nananalasa. Maraming ginagawa sila na hindi po natin nakikita. Hindi ipinapaalam sa atin at lahat ng kaguluhan nangyayari sa atin ngayon ay kanilang ginagawa para ang ating atensyon ay mapalayo sa kanila at hindi natin makita ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba na patuloy ang kanilang construction sa Subic? Alam niyo po ba na patuloy ang pagdadala nila ng kanilang mga armas, mga helikopter dito sa atin at ito ay kanilang itinatago? Tayo ay pinag-aaway-away upang hindi natin makita ang kanilang ginagawa. At tayo naman tuwang-tuwa sa pag-aaway natin. Hindi tayo nag-iisip. Alam niyo, ang sabi nga kung bakit tayo pinapunta ng ating mga magulang sa eskwelahan, pinag-aral tayo sa kolehiyo, ang dahilan ay upang tayo'y matuto. Marami sa atin ang nag-aral pero hindi natuto. Bakit? Sapagkat dapat nating tingnan kung ano ang talagang suliranin ng bansa. Ang ginagawa natin, pinapayagan natin yung mga banyaga na kung saan tayo ay pag-away-awayin nang sa gayon hindi natin makita kung ano ang kanilang ginagawa. Sa huli, sino ang magsisisi? Sa huli, sino ang tatamaan? Tayo. Katulad ng Ukraine, palagi na lang sinasabi, kung kilala nyo si Scott Ritter, isang Amerikano, kanyang sinasabi, mga Pilipino, hindi nyo kaibigan ang mga Amerikano. Hindi nyo kaibigan. Bakit? Napatunayan natin sa maraming pagkakataon, katulad ng Afghanistan, matapos nila doon anong ginawa lang kanilang ilipanan. Ganyan din ang gagawin nila sa atin. Katulad ng isang may virus sa computer, isa lamang ang solusyon. Ano ang solusyon kapag na virus? I-reset. I-delete ang lahat ng virus at i-reset ang computer. Ganyan din ang kinakailangan natin sa ating bansa sapagkat ang ating bansa ay punong-puno ng virus. Ang ating government ay sabihin natin this is now a failure state. So isa lamang ang solusyon. Ang ating gobyerno ay dapat i-reset. At yan ay mamaya maririnig ninyo doon sa iba pang magsasalita rito. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po kapatid na Bernardo Carpio. Ngayon naman, pakinggan po natin ang tinig ng matagal nang lumalaban sa korupsyon at sa katiwalian ng gobyerno. Pakinggan po natin ang boses ng kapatid natin, kapatid retired Captain Ray. Wala ba kayong mga kamay? Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi. Ready na ba tayo? Mabuhay, Treskel yun! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang Gen Z! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Lahat ng dumadaan dyan na against sa korupsyon, bumubusina! Lahat bubusina! Uuwi pa ba tayo? Hindi! Ulitin ko ha, uuwi pa ba tayo? Dito na tayo matulog, parami tayo.
Kaya tayo nandito, gusto kong maintindihan ninyo ang nangyayari sa bansa natin. You don't have to be a pro-Duterte in order to be against Dilawan, Makabayan Black at administrasyon. Yan ang ikikwento ko sa inyo ngayong gabi. Gusto niyong marinig? Kaya tayo nandito, tayo yung nakakaunawa kung ano nangyayari sa bansa natin. Ang iba rito, hindi naman tayo magkakilala, hindi tayo magkaano-ano, yung iba na invite lang. Kaya tayo nandito, naniniwala tayo na sa atin magmumula ang pagbabago ng bansa natin. Ito ang liberal, ang tawag sa kanila, mga dilawan. Pakinggan nyo mabuti ha. Ang alyansa nila, Makabayan Black. At sila ay nakipag-alyansa sa administrasyon. Bakit? Nung panahon ni Duterte, ni Digong, nawala na ang liberal sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Ganon rin ang Makabayan Black na ginagamit ng ating CPP-NPA. Dinurog sila ni Digong. Hindi na sila makabalik. Kaya ang ginawa nila, nakipag-alyansa sila sa administrasyon. Their only vehicle para makabalik sila sa highest post dito sa bansa natin is through BBM. At ginamit naman sila ni BBM na attack doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Ang problema nating malaki ito. Alam ng lahat ito. Liberal, Makabayan Black, administrasyon, sinusuportahan ng Western world. Alam nyo na kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal at makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Hindi natin sinasabi perfecto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa inyo rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang constitutional lockdown at ang versahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno nun. Ang kinalaban natin, DOH at saka IATF. 2 buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. 4 na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandaliang kalayaan sa ngayon. Eto na naman tayo, mas mabigat na laban. Mas mabigat na laban, pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo kukunti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Kapag kayo mga nandito, ako naniniwala yung mga vloggers natin na nandito, lahat ng sinishare ninyo katotohanan. Okay? Pero pag share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sinishare ninyo, delete na kagad yan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo, na mga makatotohanan ng vloggers, nakasyadooban kayo lahat? Akala nyo na isi-share nyo sa marami. Pero umiikot lang yan sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapag may isi-share silang mali, inuulit-ulit nila sa social media, paulit-ulit yung mali, paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang 1 taon, paulit-ulit. Sa mainstream media, yung mali, paulit-ulit rin. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit ninyong nababasa at nakikita,
nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama, mali? Ngayon, pagka may na-pick up kayo sa Facebook page ninyo, kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila na pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh. I-share ko nga sa circle of friends ko. Sinare nyo na sinare. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na agad. Mamamatay siya ng natural death. Nakukuha nyo yung logic? Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Lakasan natin. Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Kita nyo, konti lang yung matatalino. Lahat ng nandito, kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng wala rito, mga bomo. Tama! Mas madali nilang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isinare na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayong magsishare ng cut and paste. Huwag na huwag. Ang i-share ninyo, yung tao mismo na nagsasalita. Hindi fake news yun. Ngayon, alam ko naka-live yan. Pag sinare nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, i-record nyo. Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada. Sabihin mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Kaya never na mag-unite ang mga Pilipino hanggang nandyan ang bayarang mainstream media. Never mag-unite habang may nabubuhay ng mga bayarang vloggers. Tama! Gusto nyo malaman paano tayo manalo? Ano? Gusto nyo? Kahapon gusto na naming manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na lulusutin natin yung kalaban, tapos sisigaw tayo. Napapaligiran namin kayo. Ilan kayo? 5 kami. Para tayo si Raulo nun eh. Gusto nyo manalo? Huwag na natin paabutin ng Nobyembre at Disyembre. Sa estimate ko, simula sa likod hanggang dito, mga nasa 300 pataas tayo. Mamaya-maya, may mga dadating pa ng mga tropa, abutin tayo ng 600. Ang Pilipino, ganito. Pakinggan nyo mabuti ha. Majority ng Pilipino, ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo Luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa Luneta. Wala kasi. Telephone nun, may party line pa. Hahanap ka pa ng telephone booth, dala kang 25 para makatawag ka. Ngayon, meron ng cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami, pag madami na, saka ako sasama. Lahat ganun ang kaisipan. Patay na dami, naghihintayan lahat. Maganda, maghintay tayo dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Ama! Hindi sa bahay. Wala nang uwihan. Ama! Dapat magkaintindihan tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Pahinga na 1 linggo. Schedule ng rally. Pahinga na naman. Schedule, pahinga. Walang katapusan. Wala tayong naipapanalo. Ama! Pero kung dito tayo matutulog lahat, dadami tayo. Tama! Mananawagan tayo. Tulungan tayo. Pagdala rito ng inumin, pagkain. Pag di sila nagpadala rito ng pagkain,
Pag nanalo tayo, isara natin sila. Isa Rayong, ano nang panibagong pangalan ng Jollibee at Chowking at McDo? Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong yung Chowking at saka McDo, isasara natin. Magtatayo tayo sa sarili natin. Jolly McChow. Yung ulo kay Chowking. Yung ulo kay Chowking. Yung katawan kay Jollibee. Yung paa kay McDo. Woo! Ang pagkain doon, siomai with wings. Tumulong na kayo. Woo! Dito na tayo matulog. Walang uuwi! Walang uwi. Bago ako matapos, may ikikwento ko sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Nandyan si General Kita, sila Colonel Galang, General Romeo Pukis, General Garcia, Admiral Jose Suarez. Mga kasama, may ikikwento ko sa inyo. Ngayon nyo lang maririnig ito. Kung paano tayo hindi laban actually. Nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto niyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Maniwala kayo sa akin! Maniwala kayo sa amin! Kakampi natin yan! Bakit? Kabilang sa atin, na itinuturing mamamayan ay mga pamilya nila. Kaibigan natin sila. Kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw, nasa serbisyo eh. Ang sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP, karamihan, kakampi nating lahat. Maniwala kayo, ang kailangan lang nilang makita para tumulong na sila sa atin, dumami tayo! Tama! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Ang umuwi ngayong gabi, ipagdarasal namin, pangungutin kayo! Mapanaginipan nyo sana si Martin Romualdez! Tama! Mapanaginipan nyo si Saldico! Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Di nyo ba napapansin? Di nyo napapansin? Minsan sa panaginip nyo, lumalabas yun sila, yung mukha nila. Tama! Lahat yan! Lahat sila nakurakot! Pangalanan ninyo, pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko! May sinaksak ako sa ngalangala! Putang ina, dinukot ko yung puso! Binuksan ko yung tiyan! Putang ina, nagising ako, kinagat ako ng labok! Putang ina, sabi ko sa labok, putang ina ka, bayaran ka rin, bayaran ka! Putang ina, patay na sana lahat kung di ako nagising. Mahirap yun kung di ka nagising! Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime. Naghahanap ako ng mga mangkukulang, mambabarang. Sabi ko, open overtime. Puta, walang sumagot. Nabayaran rin. Bayad lahat! Bayad lahat! Seryoso tayo. Ayan. Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo marinig ang istorya? Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kompleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Betran,
At saka ako, anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong armed forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Berilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Letran. Ang sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ng bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran, wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, maghahabas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Kap, huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pesto si BBM o supportahan, pag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nag-upo sa Commander-in-Chief, bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakingganin yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Spartmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nag-upo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nag-upo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people Tama! and uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpa. May pinanumpa ba silang nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the President? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng korap? Pwede! 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 Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature kami! Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutosan natin ng armed forces na arestuin na lahat ng korap. Tama! Awe! Kasama si Marcos Gusto nyo nakasama sa history? Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpa ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa.
Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito. Kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin ang korap! Okay, pamunuan natin! Pamunuan natin, pipirma tayo, lahat! Aarestuin ba natin? Oo! Aarestuin ba natin? Arestuhin! Aarestuin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan tumami pa tayo para ma-arrestuin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kaya baka kayo mga nasa bayan, sa bahay ninyo, lumabas kayo at aarestuin natin ang Pangulo! Pamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito. Tanong ko. Kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin pa natin, legal o illegal? Legal! Good! Ulitin ko ha. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw, meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung Dilawan, liberal, Makabayan, black, administrasyon, at yung Western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat. Tama! Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sino sasama sa plano? Taas ang kamay! Ako! Ako! Sino sasama sa plano? Taas ang kamay! Sasama kami! Oh! Sino hindi sasama? Mga bayad yun! Pagod na tayo. Oh, sabi ng mga taga-Tondo, mas matapang ang taga-Tondo kaysa Mindanao. Asa na kayo ngayon? Asa na ang taga-Tondo? Saan na yung may mga tato? Pati itlog may tato. Bibilib lang ako sa tapang mo kung makisama ka at makilaok dito sa laban ito kontra korupsyon. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan, fake news ang TV Patrol. Okay! Maraming salamat po, Kuya Park. Okay, ngayon, bago lalabas muli si Mr. Meow Meow, ay pakikinggan muna natin ang tugtugin ng ating mga banda para sa paglabas ng ating bisita ay magsasalita na po siya. No? So dito lang po tayo manatili tayo sa gitna sapagkat tulad niya ng sabi ko, request po ng ating bisita ay nasa harapan po lahat. No? So okay, so hamay na ayos lang. No? Yan po si Kuya Park at saka si Miss Amor si Miss Amor ay galing pa po ng Cebu. Pumunta lang dito para makipaglaban sa mga politikong magnanakaw. Si Kuya Park ay galing ng Mindanao, pumunta dito para makipaglaban. Mula po noong September 21, September 15, hanggang ngayon ay hindi pa kami umuwi. Kaya please lang, tapusin na natin ang labang ito. Dahil para daig pa namin ang isang politikong magnanakaw na panay lipat ng tirahan dahil pinapasundan kami ng mga bataan ng mga magnanakaw. Daig pa namin na nagnakaw ng bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Kaya ngayon, napanawagan natin, Ginoong Browner, pakinggan mo ang boses ng taong bayan. Pakinggan mo ang hinaing ng taong bayan. Hindi po ako magsasawang paulit-ulit kong babanggitin ang salitang nasa konstitusyon. Ang nakasaad sa konstitusyon natin
ay protektahan ang Pilipino and ang konstitusyon. Walang nakalagay sa konstitusyon na protektahan ninyo ang mga magnanakaw na politiko. Kaya dapat gumawa na kayo ng paraan. At sa ngayon, alam nyo ba, ang AFP ay meron din ghost project na nagkakahalaga ng 15 billion pesos. Kaya Ginoong Browner, kung nais mong linisin ang iyong pangalan, suportahan mo ang mga tao na lumalaban kontra korupsyon. Magsalita ka na. Kailangan namin ng gawa, hindi lamang salita. Ang sabi mo, kakampi ka ng mga taong lumalaban sa korupsyon. Nasaan ka ngayon? Nasaan na mga politikong magnanakaw? Nasaan na sila? Nag-a-abroad na sila. Habang tayo patuloy pa rin naghihirap at lumalaban. Maya-maya lamang ang ating sasandali lang. Okay. So habang inaayos ko, pakinggan natin ang boses ng isang kababaihan na palagi ding lumalaban para sa korupsyon sa ating lipunan. Tawagin ko po, walang iba kung hindi si Miss Astra Pimentel. Ma'am Astra. Nasaan po si Miss Astra? Ay, wala pa po. Wala pa po si Miss Astra. So, may pinuntahan na po si Miss Astra. Sorry, di ako na... Ngayon, ako na naman muna. Huwag po kayo magsawa sa aking mukha. Kaya mahina na po ang boses natin dahil mag-iisang buwan na tayong nakikipaglaban sa kalsada. Kami po ay isang patunay na hindi kami titigil hanggat hindi natatapos at umaalis ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa at managot sa taong bayan. Okay, ngayon tatawagin ko po si Kuya Ed Francisco para magbigay siya ng kanyang pahayag tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Dating mayor din po ng Marikina, si Engineer Ed. Yes. Isang maisog na gabi sa inyong lahat. Mga kababayan, mas mainam po sana tingnan po natin kung ano ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Kung ito ba ay nasa ilalim ng mabuting pamamahala. Ang good governance. Kailangan po natin sa lahat ng leader ay mayroong ginagampanan nila ang good governance, ang mabuting pamamahala. May 10 characteristics po ang good governance. Unang-una po ay dapat ang good governance o ang mabuting pamamahala ay maka-Diyos. Si Marcos ba ay maka-Diyos? Hindi! Mali! Ang Diyos ni Marcos ay Pera! pera! Pangalawa, dapat ang mabuting pamamahala ay responsive o tumutugon sa pangangailangan.
bumaha sa Metro Manila. Saan sila namigay ng ayuda? Sa Davao. Hindi po ba? Tingnan niyo, responsive po ba yun? Ang pangatlo, ay dapat epektibo, mabisa, o efficient. Ano po ang ginagawa nila? Hayaan muna, ano sabi ni Marcos? Hayaan muna lumipas ang bagyo o lindol at saka tayo pumunta. Imagine, ganun po ba ang kailangan nating leader? Masyadong reactive. Ang susunod po ay tinatawag nating transparency. Dapat po yung matutukoy. Ano po ang ginawa nila? Itong korupsyon pong ito. Kaya po hirap na matukoy iyang mga politiko ay dapat, kasi po ay wala pong paper trail. Puro cash po ang kanilang tinatanggap at meron po silang bagman. Hindi po ba? Ang susunod po ay dapat may pananagutan. Kanina pong umaga, ang isa ko pong lugar ay nanakawan. At nahuli po yung magnanakaw, yung pobreng magnanakaw. Alam po ba nyo ang kanyang ninakaw nung tingnan ko yung bag? Circuit breaker lang po at saka emergency light. Nung daling ko po sa barangay, nagdalawang isip po ako nung maikukulong na. Bakit po? Ito po ang pobreng magnanakaw. Isang maliit lang ang ninakaw, circuit breaker at saka emergency light ay makukulong agad. Samantalang yung trilyon magnanakaw sa gobyerno ay nakakalaya pa at nagpapasaya. Di mo ba? Kaya po ang hustisya sa atin ay para sa mayaman, makapangyarihan lang. Tayo pong mga ordinaryong Pilipino, huwag na po tayong umasa sa hustisya. Lalo na po nung sabihin sa Senado na they can bend the law. Pwede nilang baluktutin ang batas. Tingnan po ninyo ang mga sinasabi ng ating mga leader. Ang susunod po ay dapat mayroong core values oriented. Meron pong pagpapahalaga. Ano po ang pagpapahalaga ng mga namumuno sa atin ngayon? Kundi alin? Yung kanilang bulsa. Hindi po ba? Napakasama na po ang nangyayari. Masyado na pong garapat at makakapal ang muka ng ating mga leader. Yung mga congressman na hindi naman kasama sa korupsyon. At kung ikaw ay walang kibo at hinahayaan mo lang, kasama ka rin sa korupsyon. Katulad natin, nabubutante, na ang binoto natin ay yung mga iyan na full politiko, kasama rin tayo sa korupsyon. Bakit? Dahil hinayaan natin sila ay mapuwekto sa posisyon. Pambihira po sa kanila ang nakakaalam kung ano ang tunay na kahulugan ng mabuting pamamahala. Sinasabi lang po nila na nagtagampanan nila ang mabuting pamamahala, pero ang ginagawa nila ay puro masamang pamamahala. Mayroong parating pag-iimbot sa sariling interes. Kaya dapat mas mainam na po siguro na ang legislation, ang Kongreso
ay i-abolish na pati ang Senado. Bakit? Iyon po ang dahilan, yung pagsisingit nila ng budget, pinagtatalunan ng mga matatalinong mga abogado na parehas daw ang amendment sa insertion just to justify that yung kanilang insertion is just an amendment. Ayon doon sa kanilang kapangyarihan. Malaki po ang pagkakaiba ng amendment sa insertion. Ang amendment po ay yung pagbabago lang, pero hindi pagdagdag o pagsingit. Kaya po sila nagsisingit, para po sa kanilang kapakanan. At para naman tinatawag nating HOP. Diyan po sa national government, trilyon na po ang nawawala. Pero kung tutuwirin natin mula sa barangay, sa syudad, sa munisipyo, sa probinsya, sa rehiyon, tuwirin po natin ang mga korupsyon. Sino kaya sa 10 politiko, ilang kaya ang malinis doon? Ilan? Sa 10 politiko, sa palagay nyo, ilan ang malinis? Wala. Hindi po na. Wala. Kaya sa susunod, huwag na tayong maging botante. Ating iboto mga putang inang pulpolitikong iyan. Wala silang gagawin kundi nakawan tayo ng nakawan. Yung buwis natin sa ating ari-arian ay hindi natin lamang kung paano natin pag-iipunan. Pero tanginang iyan, ninanakaw lang nila ang ibinabayad. Pag tayo ay nakakita ng hindi maganda o pagkakamali at ikaw ay hindi mo pinansin yung kanyang ganong pagkakamali, kasama ka na doon sa nagkamali. Ang problema sa mga Pilipino, bawal umihi sa lansangan. May nakita ka umiihi sa pader ng iyong bahay, hindi pababayaan mo. Pero tingnan mo kung iyon ay umihi sa harapan mo, doon sa iyong bakod, tiyak pagbabawalan mo. Hindi po ba? Baguhin na po natin ang ugali natin. Sa susunod po, pag nakikita natin, winawasak ang gawa ng kalye o kalsada, magsumbong na po tayo. Dahil dito lang po sa Pilipinas, maganda pa ang konkreto, ang pavement ng kalye, binabasag na. At tanungin mo, bakit nyo binabasag yan? Maganda naman. Hindi, sayang ang budget. Dito lang po sa atin, ang mga proyekto ay guni-guni. Ang nakikita lang po natin sa ngayon ay yung flood control. Isa-isahin po natin ang ahensya at nandun din po ang kurakutan. Alam ba nyo na meron na rin ghost department? Kung merong ghost project at kung merong ghost employees, meron din ghost department. Ano yung ghost department? Departamento. Pero ghost yun. Pero sinasahuran o ginagastusan. Kaya minsan hindi lang natin maitatakwil sa ating sarili na tayo'y Pilipino dahil tayo maitim, tayo manggi, maliit, talagang Pilipinong Pilipino, Pinoy na Pinoy. Pero
ang ginagawa ng ating mga politiko, ikinahihiya na tuloy natin na sabihin natin tayo ay Pilipino. Di ba ba? Pero nung nakaraang administrasyon, hindi ba taas ang ating noo, matputi ang ating balikat, kung tinatanong tayo ng mga dayuhan, taga saan ka, where, what nation? Sasabihin natin, ako'y Pilipino. Ngayon, sa ibang bansa, ang ating mga kapwa Pilipino ron, hinahihiya. Sa panahon na para ang dignidad natin ay iangat. Panahon na para tayo gumising. Panahon na para bigyan natin ng huwag tayong titigil hanggang hindi mananagot ang dapat managot. Sinasabi nila, sino ang mastermind ng corruption? Sino? Si Saldico ba? Si Saldico? Sino? May susunod pa. Si Romualdez. Pero mastermind. Si Marcos. Sayang. Pag sinabi kang mastermind, ikaw ay napakatalino. Pero pagka itinanong sa akin, si Marcos ba ang mastermind? Sasabihin ko, Sir, never mind. Wala po siya nito. Wala po siyang utak. Kaya mga kasama, salamat sa inyong magpagpunyagi at kailangan natin ang ganitong bagay. Tayo'y magsama-sama, maging solid po tayo. At kaya-kaya po nating paalisin si Marcos sa Malacanang. Magandang gabi po at mabuhay po ang Pilipinas. Palapakan po natin si Engineer Ed Francisco. Okay, mga kababayan, ito pong atin hong susunod na magsasalita. Representante po mga kabayan ng PDP at ng atin hong samahan. Hindi ko na papatagalin. Matagal na po mga kababayan na tumutulong, lumalaban para po sa taong bayan. Akala nyo si Miao na ano? Kalma lang. Easy. Ladies and gentlemen, pakilala ko po sa inyo ang susunod na magsasalita. Walang iba kung hindi si Ma'am Astra Pimentel. Nang di matapos na kaguluhan. Magandang gabi sa ating lahat. Maayong gabi. Assalamualaikum. Ayan. Dilita maayong gabi karon. Maayong buntag. Magandang umaga Pilipinas. Dahil tinatanaw na natin ang isang magandang umaga, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Unang-una, nais ko kayong pasalamatan sa pagpunta ninyo dito. Dahil wala pong hinakot sa nandito. Tama? Makikita ninyo, iba-iba ang damit natin dahil hindi tayo ginastusan para magkaroon lamang ng t-shirt at magparami sa daan. Dahil tayo ang tunay na boses ng bayan. Kanina, meron akong nabasa na may nag-post. Pero bago ko yun sabihin, pwede tayong kumanta. Sinong may alam ng Mary Had a Little Lamb? Lahat tayo, alam natin yun. Pwede tayong kumanta. Kanta tayo. Si Lisa ay may tuta, may tuta, may tuta. Si Liza ay may tuta, ang ngalan niya'y Bongbong. Meron tayong bagong kanta, no?
Alam nyo, sa mga kalalakihan, napakahalaga ang pagpili ng asawa. Napakamalas naman ng mga Marcos. Lahat ng naging asawa nila ay naging problema nila at mahari pang. Yun ang dahilan ng kanilang pagpapatalsik sa pwesto.